Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Health o DOH nitong Lunes na handa na ang district at provincial facilities sa buong bansa para sa emergency na serbisyong medikal sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay DOH Assistant Secretary and Spokesperson Albert Domingo, ang sektor ay naghahanda na para sa Code White Alert. Upang maiwasan ang mga pinsala at aksidente mula sa paputok sa pagtatapos ng taon, pinalalahanan niya ang publiko na sa halip na bumili at magsindi ng sariling paputok sa bahay, ay mahunood na lamang ng community fireworks sa kani-kanilang mga lugar. Isinusulong ni Senador Alan Peter Cayetano sa Senado ang panukala na magmomodernisa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS para umano sa mapabuti ang disaster preparedness ng bansa. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Upang gawing mas epektibo ang disaster preparedness ng bansa, ay naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano sa kakayahan ng modernisasyon pagdating sa mga kagamitan at serbisyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ayon kay Cayetano, dapat natutukan ito dahil vulnerable ang bansa sa mga nangyayaring kalamidad at sakuna. Binigyang halimbawa rin ng senador ang kamakailang minor eruption ng Bulkang Taal na anya dapat na magsilbing tawag sa atensyon ng pamahalaan na gawing mas mabisa ang disaster preparedness ng bansa. Pagbibigay diin pa niya, ang seismic monitoring capabilities ay mahalaga sapagkat ang kasalukuyang nasusubaybayan lamang ng PHIVOLCS ay ang 10 bulkan sa 24 na aktibo. Kaya't nais ni Cayetano na dapat na gawing modernisado ang mga kagamitan ng PHIVOLCS, kabilang na sa kanyang isinusulong ay ang karagdagang seismic stations at sapat na sahod para sa mga kawani nito. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Bureau of Customs o BOC ay mahigpit na nagsagawa ng boarding formalities noong ika-20 ng Nobyembre sa MV Bulan sa Corimao Port ng Ilocos Norte. Ang barko ay nagdadala ng 22,000 metric tons ng imported cement na kanilang idiniskarga sa nasabing pantalan. Layunin ng inspeksyon na matiyak na walang kontrabando o iligal na kalakalan na makakapasok sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3, libo-libong residente inilikas. Pilipinas, pumangalawa sa most attractive emerging market for renewable energy investment. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. DILG planong maglungsad ng Unified 911 Emergency System. Manila to Paris flight muling magbabalik. 8 bansa kasado na para sa eFIBA World Finals Season 3. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Commission on Audit o COA, mananatili ang Office of the President na may pinakamalaking gastos pagdating sa confidential at intelligence fund. Base sa annual report ng COA nitong 2023, umabot na sa 4.56 billion peso ang gastos ng Office of the President sa nabanggit na mga pondo. Malayo ang agot nito sa pumapangalawang ahensya ng Department of Justice na nakakagastos ng mahigit 600 million pesos. Madona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na layong palakasin ang mental health programs para sa mga paaralan. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act.
Layo itong mas palakisin at pagbutihin ang mga programa ng eskwelahan para sa pagtataguyod ng mental health ng mga estudyante, guro, pati na rin ang mga non-teaching personnel. Mandato nito na magkaroon ng komprehensibong mental health program ang bawat eskwelahan, kabilang ang ilang probisyon sa mga out-of-school na mga bata. Sa pamamagitan nito, mas magiging responsive ang paaralan pagdating sa pagtugon sa mga problema sa mental health. Kumpiyansa rin ng Department of Education na mapababa ang kaso ng suicide sa mga kabataan. Sa ilalim din ito ay magiging salary grade 16 na ang mga guidance counselor sa pampublikong mga paaralan o tatanggap ng sweldo at benepisyo na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Dahil dito umaasa ang DepEd na mapuno na nito ang tinatayang 1,600 na bakanting posisyon na guidance counselor sa mga paaralan sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapamahalaan ng maayos ang daloy ng trapiko ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, patuloy sa pagsasagawa ng clearing operations ang MMDA Special Operations Group Strike Force o SOGSF sa Mabuhay Lanes at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Matyagang nilinis ng mga kawani ang mga nakaharang na sasakyan sa bangketa at iba pang sagabal sa daan. Umabot sa higit 60 sasakyan ang natiketan sa operasyon, habang 18 naman dito ay dinala sa MMDA impounding site sa Tumana, Marikina. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3, libo-libong residente inilikas. Pilipinas, pumangalawa sa most attractive emerging market for renewable energy investment. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. DILG planong maglungsad ng Unified 911 Emergency System. Manila to Paris flight muling magbabalik. 8 bansa kasado na para sa eFIBA World Finals Season 3. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Positibo ang pamahalaan sa paglago ng ekonomiya ng bansa matapos ang pagpapatupad ng 2 bagong batas na layong palakasin ang turismo at patatagin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12078 o ang The Amendments to the Agricultural Tariffication Act na layong protektahan ang mamimili sa pabago-bagong presyo ng bigas at maiwasan ang manipulasyon sa presyo at hoarding. At ang Republic Act 12079 o the Value Added Tax Refund Mechanism for Non-Resident Tourist Act na nagsasaad na maaaring i-refund ang VAT ng turista sa mga lokal na biniling kalakal. Ang batas na ito ay magdudulot umano ng pabago-bago sa turismo at paglago ng ekonomiya sa bansa. Handa na ang 8 bansang maglalaban para sa eFIBA World Final Season 3 na gaganapin sa Clark, Pampanga simula bukas. Narito ang ulat ni Princess Castro. Kasado na ang 8 kupunan mula sa iba't ibang panig ng mundo na maglalaban-laban para sa titulo ng eFIBA World Finals Season 3 na aarangkada simula bukas ika-11 ng Disyembre. Para sa season na ito, host ang Pilipinas kung saan gaganapin ito sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. Bukod sa entablado ay handa na rin ang mga kupunan maging ang Igilas Pilipinas na kumpiyansang lalahok sa kompetisyon. Samantala sa pamamagitan ng Regional Championship sa eFIBA Season 3, nabuo ang 8 kupunan na kwalipikado sa finals kung saan hinati ito sa 2 grupo.
Sa kampo ng Group A, nariyan ang defending champion na USA na makakatunggali ang Algeria, Portugal at Saudi Arabia. Habang sa Group B naman, napabilang ang Pilipinas na haharapin ang Brazil, New Zealand at Turkey. Samantala, umaasa naman ang Samahang Basketball ng Pilipinas na may daragdagang World Finals event na ito sa listahan ng matagumpay na FIBA events ng bansa. At para sa mga nais na masaksihan ang laban, ang admission ay libre para sa lahat. Tatagal ang kompetisyon hanggang sa 12 ng Disyembre. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Iginawad sa lungsod ng Makati ang Seal of Good Local Governance o SGLG Award para sa mabuti at maayos na pamumuno ng lungsod. Ito ay personal na tinanggap ni Makati City Mayor Abby Binay Campos at Makati DRRM Officer Richie Rodriguez. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 11292, taong 2019 kinilala ang SGLG ang natatangi at kahusayan ng lungsod pagdating sa pamumuno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3, libo-libong residente inilikas. Pilipinas, pumangalawa sa most attractive emerging market for renewable energy investment. Opisina ni PBBM na italang top spender ng confidential at intelligence funds. DILG planong maglunsad ng Unified 911 Emergency System. Manila to Paris flight muling magbabalik. 8 bansa kasado na para sa eFIBA World Finals Season 3. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.